ka-agree natin dyan na may balak mag-umpisa ng pag-free range farming, ang masasabi ko po sa inyo mga ka-agree ay meron talagang kita mga ka-agree. So ito yung egg room natin mga ka-agree. Meron tayong dalawang incubator dito. Itong isa, ito yung setter. So dito natin nilalagay yung mga fertilized eggs for 18 days. From day 1 to 18 days. Tapos 19 to 21 days dito natin sa hatcher. So ayan, kung mapapansin nyo, may mga nag-hatch na. May nagpipip na. Ayan. So may mga ano na dyan. May mga sisiw na dyan. Kasi bukas namin to i-harvest. 21 days dito bukas. Ayan. So ito yung ano natin, chiller. So dito natin ilalagay yung mga nakolekta nating itlog. Ayan. So 10 days po kami nagkukolekta ng itlog nila. After 10 days nilalagay namin dito sa setter. Minsan pag may mga bulk orders po mga ka-agree, pinapaabot namin ng 15 days para marami yung makukolekta namin ng mga fertilized eggs bago namin ilagay dito sa setter. So ayan, sa mga ka-agree natin dyan na may balak mag-umpisa ng pag-free range farming, ang masasabi ko po sa inyo mga ka-agree ay meron talagang kita mga ka-agree. Siguraduhin nyo lang po yung strategy nyo, yung marketing strategy nyo, tsaka mag-umpisa sa pakunti-kunti, wag pabigla mga ka-agree. Pag sa tingin nyo po ay may makukuha kayong market din, that's the time po na pwede nyo dagdagan yung stocks nyo ng mga materialis. So depende po, marami pong aspect itong pag-alaga ng mga free range chicken mga ka-agree. Yung iba ay nagbibenta ng F1, yung iba ay nagbibenta ng mga fertilized eggs, yung iba nagbibenta ng eggs for table food. Ayan, yung iba nagbibenta ng sisiw, yung iba pinapalaki, binibenta nila mga RTL na po. So depende po talaga sa inyo at depende po sa market nyo sa inyong area. Depende, yung iba din binibenta nila for meat. So pinapalaki nila yung manok, tsaka binibenta nila for kilo para pang meat po. So depende na po talaga sa inyo. Hindi ko po maituturo sa inyo kung paano yung step by step para makakuha ng maayos na market. So nasa sa inyo talaga mga ka-agree kung paano nyo i-diskarte. Ayan. Pero sa amin dito so far, kumikita talaga mga ka-agree. So ayan, bago tayo tumuloy dito sa loob, sa breeding area, so dadaan tayo dito sa footbath. Ayan. May halong chemical po ito mga ka-agree. Para po masiguro mga ka-agree na hindi tayo makadala ng sakit sa ating mga alagang manok. Ayan. So kung makikita nyo mga ka-agree, ayan, ito yung area namin dito. Ayan. Ayan, di ba? Carlito, saka si Jeffrey. Ayan. So may mga aso kami dito mga ka-agree kasi nagdi-train din kami ng aso for basic obedience. So estudyante namin yan ni Warlito lahat. Ayan. Belgian Malinois, Golden Retriever, and German Shepherd. Pero ito sila Aspin. Ayan. So, meron pang mga aso dyan. Jack Russell Terrier, Beagle. Ayan si Kila mga ka-agree, naputulan ng paa. Ayan, ito si Jackie. So ito yung growing pen natin mga ka-agree, 1 month old pataas dito natin nilalagay. Galing na harvest natin dito sa brooding area. Ayan. So ito yung i-harvest natin. Going 1 month old nito sila. Pero mapilitan kaming lilipat earlier. Kasi may magha-hatch po bukas na 300 chicks. So ililipat na lang muna namin dito sa growing pen. Ayan. Medyo malalaki naman sila ka-agree. Pwede na to.
kaya na to nila mga ka-agri na lumipat sa labas. Ayan. Ito mga 1 week old yan mga ka-agri. Okay. So ito yung i-harvest namin. So ililipat namin tong stocks namin dito na mga going month old. Ayan. Ayan sila. Diretso na. So may mga gusto mag-alaga. Ayan. May mga stocks tayo ngayon, mga month old. Ayan o. Dito tayo sa isang growing pen din mga ka-agri. Medyo mainit talaga. So lilinisan namin dito kasi dito namin sila ilalagay. So gagawa kami ng maliit na pabahay nila dito. Mag-additional kami for growing house. Tinatigawan pa sila.